Dadalo ngayong araw sa Senado ang mga opisyal ng Department of Agriculture. Kaugnay na rin ito sa gagawing pagdinig ng Senado sa Rice Tarification Law. Si Vel Custodio sa report live. Vel? Rise and Shine Dayan, magsasagawa ng joint public hearing ang Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, Ways and Means Committee at Finance kung saan inaasahang tatalakayin at bubusisiin ng pagpapatupad sa Rice Tarification Law. Kabilang sa tatalakayin ng komite ay ang iba't ibang usapin kagaya na lamang ng gagawing privilege speech ni Senator Raffy Tulfo na may pamagat na the RTL Implementation Failure or Policy Issue. Posibleng mabigyang diin sa talumpati ni Senador Tulfo ang pagbusisi muli sa Rice Tarification Law o RTL. Bunsod ng umano'y hindi maayos sa pagpapatupad nito na nagdudulot ng matinding epekto sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. Hindi umano kasi nararamdaman ng mga benepisyaryo ang inaasahang tulong ng batas at tila mas napapaboran nito ang pag-aangkat ng bigas mula sa ibang bansa. Posible ring talakayin sa pagdinig ang paggamit ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP at ang epekto ng patuloy na rice importations sa lokal na produksyon ng bigas. Nakasatad sa RTL na ang koleksyon mula sa taripa sa rice importation ay gagamitin sa RCEP para sa mekanisasyon sa pagsasaka, mga binhi para sa pagpapataas ng ani, training para sa modernization ng farming at pautang para sa mga magsasaka. Ibinaba ang 35% rice tariff sa 15% noong nakaraang taon dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas sa world market. Pero ngayong taon na bumaba na ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado, ayon kay DA spokesperson Arnel de Mesa, posibleng bumaba ang taripa mula sa rice importation. Last year, yung collection natin umabot ng 34 billion. Pero yung kalahati ng taon ay yung taripa noon ay 35, yung kalahati 15%. Ngayong taon na ito, simula January, ang taripa was 15%. So, tingnan natin kung ano yung magiging datos. Pero kung titingnan kasi natin, ang laki na pumasok na bigas nga eh. But definitely, magkakaroon niya ng reduction sa collection dahil malaki yung binaba ng taripa. Pero regardless naman kung magkano yung collection, ayon na rin sa batas, 30 billion yung ibibigay doon sa ano. Kaya yung nasa net natin, yung para doon sa RCEP, 30 billion yan. Hindi kagaya nitong taon na ito, for 2025 fiscal year, 10 billion muna yung naibigay and then yung balance ay ini-request pa sa DBM. But for next year, 30 billion yung nasa net na talaga. So regardless kung magkano yung collection, assured yung ating mga farmers na merong 30 billion para sa RCEP. Kukunin din mamaya ang pananaw mula sa iba't ibang stakeholders upang makabuo ng konkretong hakbang para sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga lokal na pagsasaka at isiguraduhin na ang mga local farmers ang makikinabang sa isinusulong na pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Vel Custodio.